Pakibati nga katabi mo, kalabitin mo siya, sabi mo, nasa gawain po tayo. Wala pa tayo sa kama. Wala pa tayo sa bahay. Nasa gawain tayo ni Lord. Dapat alive na alive ang bawat isa sa atin para sa Panginoon. Amen? Ayan. I-skipan ko muna yung atin pong supposed to be, dapat ay, yun ang topic ko, about following the Lord with regards to the discipleship training. Pero dahil first Sunday ngayon ng New Year 2026, ay iniba ko muna yung aking topic that I will share with you. At ang topic na may kinalaman sa bagong taon ay may tamang panahon ang Diyos para sa lahat. Ano ang topic natin? At ang text na aking i-expound sa inyo ay masusumpungan sa Matandang Tipan. Sa English ng Matandang Tipan ay Old Testament. At yan ay sa aklat ng Ecclesiastes. Sa Tagalog nakalagay doon ang mga ngaral o the preacher na sinulat ni Haring Solomon. Ang pinakamatalinong hari noong kanyang kapanahunan sa buong mundo. At atin pong basahin ang Ecclesiastes 3 o mga ngaral 3 talatang 1 hanggang 11. Basahin po natin. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. May oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. May oras ng pagsilang at may oras ng kamatayan. May oras ng pagtatanim at may oras ng pag-aani. May oras ng pagpatay at may oras ng pagpapagaling. May oras ng pagsira at may oras ng pagpapatayo. May oras ng pagluha at may oras ng pagtawa. May oras ng pagluluksa at may oras ng pagdiriwang. May oras ng pagkakalat ng bato at may oras ng pagtitipon nito. May oras ng pagsasama at may oras ng paghihiwalay. May oras ng paghahanap at may oras ng paghinto ng paghahanap. May oras ng pagtatago at may oras ng pagtatapon. May oras ng pagpunit at may oras ng pagtahi. May oras ng pagtahimik at may oras ng pagsasalita. May oras ng pagmamahal at may oras ng pagkagalit. May oras ng digmaan at may oras ng kapayapaan. Kung ang mga oras na ito ay itinakda na ng Diyos, ano ngayon ang kabuluhan ng pagsisikap ng tao? Nakita ko ang mga gawaing itinakda ng Diyos para sa tao. At lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap, pero hindi talaga natin mauunawaan ang mga ginawa niya mula noong simula hanggang wakas. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Mula dito sa ating binasa, ay may mga lessons tayong matututunan sa sinulat ni Haring Solomon. Meron siyang wisdom galing sa Diyos. At yung wisdom na yon ay nakamit niya nang siya po ay maghandog sa Panginoong Diyos ng pinaka-best na offering niya para kay God. Naghandog siya ng libu-libong tupa sa harapan ni Lord. Mga alaga niyang tupa ang mahal ng cost ng mga yon. Pero lahat ng yon ay binaliwala niya para mai-offer niya kay Lord. Pagkatapos niyang maghandog, pumunta siya, nasa Gabaon po siya, at doon po ay nag-worship siya kay Lord. And then nakatulog siya. At sa kanyang pagkatulog, nagsalita ang Diyos sa kanya. Ang sabi sa kanya ng Diyos, ano ang gusto mong tanggapin mo? At ang sabi niya,
Panginoon, pagkalooban mo ko ng karunungan. At ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi mo hiningi ang pagkamatay ng iyong mga kaaway, hindi mo hiningi ang kayamanan, hindi mo hiningi ang katanyagan. Ang hiningi mo ay karunungan, at yan ay ibibigay ko sa iyo. Kaya nang gumising siya, nagulat siya sapagkat isang panaginip na parang totoo. May mga ganun nangyayari sa buhay natin na akala natin isang ordinaryong panaginip lang. Yung pala, meron siyang pangitain na ang Diyos ay nagsasalita through a dream. At dito ay naramdaman niya yung karunungan ng Diyos ay sumakanya. Kung kaya't naisulat niya itong patungkol sa panahon na kung saan ay atin pong tinatalakay ang patungkol sa panahon na ang Diyos ang sinasabing meron siyang panahon sa lahat ng bagay. At yan ang aking ipaliliwanag sa inyo. Sa binasa po natin, meron mga at least 2 lessons that we can learn from the book of Ecclesiastes. At may kinalaman sa pagpapalit ng bagong taon na atin ngayon na kung saan ay naipagdiwang ng maraming Kristiyano noong nakaraan. Ano ang mga lessons that we can learn? Una ay may itinakdang panahon ang Diyos para sa lahat. Kaya kailangan matuto tayong maghintay. Ang problema sa tao, hindi makapaghintay. Tayo ang nagsiset ng panahon para sa atin. Sasabihin mo, by age of 25, ako dapat ay tapos na ng pag-aaral. By age 30, multi-millionaire na ako. By age 40, may asawa na ako at 2 anak. By age 60, patay ka na. Parang ganun, ano ha? Ika nga ay pinoprograma mo na ang sarili mo. Pero sa binasa natin sa aklat ng Ecclesiastes, malinaw na ipinararating sa atin na ang Diyos ang nagtatakda ng panahon sa bawat isa sa atin. Sa sinasabi ng aklat ng Ecclesiastes 3 talatang 1, may panahon ang lahat ng bagay at may time ang bawat pangyayari sa mundong ito. Napakaganda ng sinulat ni Haring Solomon na kinakailangang i-meditate natin. Ang listahan mula sa talatang 2 hanggang 8 ng Ecclesiastes Kabanata 3 ay paglalarawan ng buhay. Ipinapakita po doon ang kabuuan ng karanasan ng tao. Saan yun? Tignan nga natin, kapatid. Ano ba yung ipinapakita doon na sinasabing kabuuan? Ayan o, Ecclesiastes 3, talatang 2 hanggang 8. Click yan. Nariyan, may mga oras ng pagsilang at may oras ng kamatayan. Nakuha nyo, kapatid? May oras ng pagtatanim, may oras ng pag-aani. May oras ng pagtulog at may oras na gising ka. Kaya ngayon, anong oras na dapat mong gawin? Gising ka, hindi ka tulog at di ka nakapikit. Kasi tapos na yung oras na yun. O kuha nyo? May kanya-kanyang oras yan. Na kung saan ay tumatalakay sa kabuuan ng buhay ng tao. Ang galing ng pagkakasulat ni Haring Solomon. Na-appreciate ko yung karunungang ibinigay sa kanya ng Diyos. Hanggang sa tumuntong sa talatang 8, ang sabi, may oras ng pagmamahal at may oras ng pagkagalit. May oras ng digmaan at may oras ng kapayapaan. Yung oras na binabanggit dyan ay tumutukoy sa panahon. No? Ito po ay tumatalakay sa season o sabihin natin sa panahon. Ngayon naman, sa talatang 9 hanggang 11, ay ipinapaliwanag naman dito ni Haring Solomon
na ang Diyos ang may kontrol ng panahon at hindi nagkakataon lamang. Huwag niyong iisipin na may nangyayari sa buhay mo na nagkataon lang. Wala pong nagkataon lang sa buhay ng isang tao. Dumaan ka sa season na marami kang pera, nagkataon ba yun? At pagkatapos natapos na yung season na marami kang pera, dumaan ka naman sa season ng pangangailangan. Ano yun? Hindi sinasadya? Hindi po. Lahat ng puyan, kapatid, ay tinatawag natin na walang nagkataon lang. Kaya nga alam mo kung ano yung season na yun. Pag ikaw, kapatid, ay nasa season ng pangangailangan, ano ang susunod na season na darating? Kasaganaan. Pag naranasan mo ang kasaganaan, anong susunod na season? Kagipitan. Kaya ngayon, kung alam mo yung darating na ganun, kailangan mag-ipon ka na. Hindi yung one day millionaire ka. Nung Disyembre, ang dami mong nakuwang aginaldo. Di ba? Nakakuha ka pa ng 13-month, 14-month, 15-month bonus. Ang dami mong pera. Kailangan maging matalino ka. You must know the cycle of season. Kailangan alam mo yun yung cycle of season. Ngayon, sagana ka, o mong iisipin na buong buhay mo, sagana ka. At darating yung time, maaring mawala ng trabaho, ikaw, mawala ng trabaho, magulang mo, ang mga kapatid mo, sa kayo kukuha ng kakainin. Kasi nag-one day millionaire ka, iniisip mo, yung season, permanente. Hindi po. Kailangan matutunan mo, kapatid, na wala pong sinasabi tayo na nagkataon lang, chance lang ang naganap. Nung tumanggap ka ng maraming pera nung Disyembre, yan ba'y pagkakataon lang? Hindi po. Dumaan ka sa season na yon ng prosperity. Pagkatapos ng prosperity, ano naman susunod? Di, lack. Season of lack. Sabihin, yung kakulangan. Marami kang gastusin na darating sa'yo. Kaya pinasagana ka ng Diyos doon. Kaya kailangan alam mo yung cycle of season. Hindi porke marami kang pera ngayon, lahat na ng mga kapatiran, tinreat mo na ng milk tea. Si brother at si sister, mahilig sa libre, tuwang-tuwa yan. Ikaw naman ngayon, nagiging parang extravagant ka, inisip mo marami kang pera, at umaasa ka sa next year, ang dami-dami mo lalong pera, sige, labas ka ng labas. Bigla po ka mong nangailangan ka. Alam nga namang lahat ang pinakain mo ng milk tea, o suka nyo yung milk tea ninyo, balik nyo sa akin yung pinakain kong milk tea sa inyo. Di ba? Yun po sinasabi ko sa inyo. Kaya nga, grabe yung wisdom, sabi ko, nung binabasa ko yan, ang tindi ng wisdom na ito ni Haring Solomon. Tignan natin ang Ecclesiastes 3:9 hanggang 11. Kung ang mga oras na ito ay itinakda na ng Diyos, tandaan nyo, ang Diyos ay nagtakda. Ano ngayon ang kabuluhan ng pagsisikap ng tao? Nakita ko ang mga gawaing itinakda ng Diyos para sa tao. At lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. So nakita natin dito na ang Diyos ang may control ng panahon. At walang nangyayari sa atin na isang aksidente lang. Na hindi sinasadya, naging one day millionaire ka. Wala pong ganun. Walang sabihin, hindi sinasadya. Na naging one day millionaire ka. Kaya may mga tao na in-interview ni Corina Sanchez. Mga nagsipanalo sa loto. Ang lalaki ng napanalunan, alam niyo si interview nila, naubos lahat ng napanalunan. Tinatanong ni Corina Sanchez, saan napunta yung napanalunan mong 200 million? Wala na. Yun ang sinasabing hindi alam kung ano ang next season na darating sa kanya. Kulang ng karunungan. Amen? Dumaan ka sa season na may pagpapalang pinansyal, akala mo
habang buhay yun. Ang pera, madaling lumabas. Dadaan lang sa kamay natin. Amen? Sabi mo, ang pera, dadaan lang sa kamay mo. Hindi yan madalas umistambay. Amen? Dumadaan lang yan sa harapan mo. Amen? Tapos nawawala na. Nakita mo, nasa ibang kamay na. Lalo kung mabilis ang kamay ng katabi mo. Yan po yung unang lesson that we can learn sa Ecclesiastes 3, 9 hanggang 11. Ano yung natutunan natin na unang lesson? May itinakdang panahon ng Diyos para sa lahat. Kailangan i-grab mo yung opportunity niyan. Okay? Kaya kung, halimbawa naman, kung dumaan ka sa panahon ng puro sama ng loob, ano naman ang kasunod niyan? Puno ng pagmamahal. Hindi ka mananatili dyan. Kaya kung 10 taon na yung hinanakit mo na nandyan sa puso mo, uy, luma na yan. Kaya ikaw lang na hindi nagbabago. Dapat nagpapalit ng panahon. Dahil hindi permanente ang panahon. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi permanente ang panahon. Kung nasa panahon ka ng pagtatago ng hinanakit, sama ng loob, galit, o offense, at 20 taon na yan, mukhang ang problema ay sa iyo at hindi sa Diyos. Dahil ang season ay hindi permanente. Nagbabago yan. Ang tanong, hindi nagbabago yung tao. That's the problem, yung person. Akala pa niya, nasa panahon pa siya ng pagtatago ng sama ng loob. Tapos na pala yun. So, ibig sabihin, delayed siya. Delayed ang takbo ng kanyang buhay. Nakuha niyo, naiiwan pala siya. Naiiwan, sabi sa kanila mo, naiiwan siya. Dahil panahon na pala ng pagmamahalan. Hanggang ngayon, suplada at suplado pa rin doon sa taong kinatitisuran niya. Amen? Intindihan niyo po ba ako? Yun. Sabi mo, yun. Okay. Ayan. Diyo may natutunan tayo. At ang ikalawa na lessons that we can learn from this book of Ecclesiastes 3, 1-11, ang Diyos ang may control sa bawat panahon o season. Remember this, God is in control of every season. Bakit po kamo? Una, ang Diyos ang lumilikha ng panahon. Ang Diyos ang nagki-create ng season o ng time o ng oras. Sa Genesis chapter 1 verse 1, sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So nilikha niya, ibig sabihin, ang lahat ng bagay. At kasama sa nilikha niya ay ang buwan. Amen po ba? Ang buwan ay hindi lumitaw lang na walang lumikha. Bakit nilikha ng Diyos ang buwan? Bakit? Bakit daw? Sumagot nga kayo. Para malaman ang panahon. Amen? Noong nakaraang taon, buwan ng Disyembre. Ngayon, nasa buwan ng Enero. So, nagbago ng panahon. Yan ay physical. Pero ang Diyos din, kapatid, ang lumikha ng tinatawag na spiritual season o spiritual na panahon. Kaya dito po, mga minamahal, importanteng matutunan natin, ang Diyos ang may hawak ng bawat panahon. Hindi ikaw. Kadalasan yung tao, siya yung humahawak ng panahon niya. Halimbawa, nasa panahon ka ng sama ng loob. Ulitin ko po yung sama ng loob. Wala akong may example kundi sama ng loob okay? Kalabitin mong katabi mo, baka ikaw yun, kaya inulit ni Bishop. Baka ikaw yun. Kasi walang maalala ko ibang illustrate ko kung hindi yung sama ng loob Baka nga marami rito may sama ng loob. Okay?
O, tingnan mo, tumagal yan ng tumagal. Para ba ikaw ang may hawak ng iyong panahon? Mali, hindi ikaw ang may hawak ng panahon mo. Ang Diyos ang may hawak ng panahon. Ang tanong, nagpalit na si Lord ng panahon, pero ikaw ang humahawak pa rin sa panahon mo. Yan daw po, kapatid, ay kamangmangan sa buhay ng isang tao. Nagbabago na si Lord ng season, pero nandun ka pa rin sa lumang season sa life mo. Kumbaga sa makaluma ka pa. Nasa modern times ka na, nabubuhay pa nung panahon ni Jose Rizal. Amen, mga kapatid. Wala na tayo sa panahon ni Jose Rizal. Amen? Pero yung pamumuhay mo parang panahon ni Jose Rizal. Okay ba yun? Diba? Yung sasakyan mo, panahon pa ng mga Kastila, samantala ngayon, iba na ang sasakyan. E di, ang layo mo, hindi ka nagbago ng panahon kasi ikaw ang humawak ng panahon mo. Samantalang ang Diyos ang may kapangyarihan sa panahon. Ang ikalawa rito, kapatid, sabi ko nga sa inyo, ang Diyos ang may control sa bawat panahon. Ang paliwanag ko yan sa letter B, ang mga pangyayari sa buhay ng tao ay hindi basta nagkataon lang. Dahil ang Diyos ang may itinakdang panahon sa bawat tao. Sabi rito, may itinakdang panahon ang Diyos sa bawat bagay. May simula at may wakas. Ang problema sa iyo, may simula, hanggang ngayon hindi pa nagwawakas. Ano yun? Doon na sa tao na yun. Katigasan na ng tao yun. Pero may wakas na yun. Yung tao lang mismo, kasi dito naman tayo ginawa ng Diyos na robot, sunod-sunuran eh. Binigyan tayo ng Diyos ng napakagandang regalo. Yun ay ang the gift of free will. Meron tayong sariling kalooban. Hindi niya kinokontrol ang kalooban natin at tayo ay parang sunod-sunuran. Nagpapasya po tayo. Bagamat ang Diyos nagbago na ng panahon para sa life mo, pero ang problema, ikaw ang ayaw mong magbago. Kaya yung panahon, may oras na simula, may oras na wakas. Ang problema sa iyo, may oras na simula hanggang hindi pa nagwawakas. Ang tagal na niyan. See? Matagal ng panahon. Ano ba, si mother, si father mo, matagal nang namayapa, hanggang ngayon, hindi pa napapatawad. Nakailang presidente na ang dumaan sa Pilipinas, hanggang ngayon, nandun pa rin yung hinanakit mo sa mga magulang mo na naging malupit sa iyo nung bata ka pa. So, walang wakas sa iyo ang panahon ng iyong sama ng loob sa kanila o sa kapwa mo. Di ba? Na-discourage ka. Nabigo ka sa pag-ibig. Hanggang ngayon, hindi pa rin makalaya sa nakalipas. Bihag siya. Samantalang tapos na dapat yun. Nagwawakas na yun. Nakalimutan na dapat yun ng tao. Amen? Dapat ay iniiwan na niya yun. Nasa Bible po yan eh. Iniiwan ang nakaraan at tinutungo ang nasa harapan. Forgetting the past. Yun ang ibig sabihin. Kasi dapat may closure. Yung iba, walang closure. Amen po ba? Pakibulungan nga katabi mo. Sabihin mo, may closure na ba ikaw? May closure na ba kayo? O walang closure? Kasi may panahon ng simula at may panahon ng closure. Amen? Ang problema, walang closure eh. Kaya, hindi maganda ang nangyayari sa buhay ng isang tao. Sabi rito, may luha at saya. So, panahon ng pagluha at may panahon ng pagsaya. Hanggang ngayon ba lumuluha ka pa rin? Di ba? Parang wala nang katapusan yan. Sabi sa'yo ng nanay mo, hanggang ngayon ba lumuluha ka pa rin? Hanggang ngayon ba ikaw ay nabubuhay sa kalungkutan na yan?
Sabi ng nanay mo, pinapayuhan ka, kalimutan mo na, nagdaan sa buhay mo. Walang closure eh. Samantalang ang Diyos nagsasabi, walang pangyayari sa buhay natin na nagkataon lang. Kasi God is in control of every season in our lives. May panahon ng kaguluhan at may panahon ng kapayapaan. Hindi man natin kontrolado ang mga pangyayari na gaganap sa buhay natin. Pero ito tandaan mo, hawak ito ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, pumikit ka. Sabi mo, hindi man natin kontrolado ang mga nangyayari sa buhay natin, pero hawak ito ng Diyos. Okay? At ang Diyos ay kumikilos at ginagamit niya ang lahat upang magdala ng kagandahan at layunin sa ating buhay. May purpose si God, bakit pinadadaan tayo sa season na hindi maganda sa life natin. Matuto kang magpasalamat for any season that you are in. Nasa panahon ka ng kagipitan, learn to thank God. Bakit? Sapagkat gusto ng Diyos may matutunan ka sa oras ng pangangailangan. Sa oras ng mabigat na problema at pagsubok sa buhay mo, hinahayaan ni Lord, dumaan ka sa season na yan para may matutunan ka at makita mo ang kagandahan ng bagay na ginagawa ng Diyos. In spite na pangit ang nararanasan mo, pero it turned out to be beautiful para sa iyo. Amen? Ayan. Uy. Bakit? Anong problema? Pawis na ako. Akala ko anong problema eh. Thank you. Pinagpapawisan pala ako, hindi ko alam. At letter C, under tayo na number 2, may hangganan ang bawat season. May simula at wakas. Siyensya na, medyo babanggit ko na yan kanina, pero ito, mas maganda-ganda to. Walang season na permanente. Anong panahon ngayon ang pinagdadaanan mo sa buhay? Pakibulunga sa katabi mo. Anong panahon ngayon na pinagdadaanan mo? Anong season ngayon pinagdadaanan mo? Pakibulong lang. At mamaya, nang binulong mo siya, ibubulong naman niya sa katabi niya. Alam mo, ito pinagdadaanan yan. Ito pala pinagdadaanan ng katabi ko. Ganun ba? Ito yung pinagdadaanan pala nun, ng katabi ni ganito. Tandaan nyo ito. Ito dapat malaman natin. Ano man ang mga nagaganap o nangyayari sa buhay natin, hindi siya permanente. Hindi permanenteng ganyan na lang ang life mo. Hindi permanenteng lumuluha ka parati. Hindi permanenteng masaya ka parati. Sapagkat walang panahon na permanente. Example ko, maaaring nasa season ka last year, 2025, ng paghihirap, ng pangangailangang pinansyal. Yun ang kalagayan mo noong 2025. Maaaring nasa panahon ka ng pagkabigo sa iyong mga pangarap noong year 2025 o nasa panahon ka ng pag-iyak o pagluha o ng kaguluhan o ng pagtalikod sa Diyos. Naaring last year, 2025, ay nasa panahon ka ng panghihina ng iyong pananampalataya sa Diyos. Ngunit ngayong 2026, gusto kong sabihin sa iyo, nagtapos na yan. Nagwakas na yan. Kasi may bago ng seasons na naghihintay sa iyo sa bagong taong ito ng 2026. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, may bagong panahon para sa iyo sa taong 2026.
Bakit ko nasabi yan? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Letter D, ang Diyos ang nagpapalit ng mga panahon. Hindi tao ang nagpapalit ng kanyang panahon o pangyayari sa buhay niya. No. Wala tayong kapangyarihan palitan ang ating panahon. We have no power to change our season. Nasa aklat ng Daniel 2:20 hanggang 21. Ito ay lumabas mismo sa bibig ni Haring Nabucodonosor, si King Nebuchadnezzar ng Babylonia. Ang sabi niya, purihin ang pangalan ng Diyos forever. Marunong ang Diyos at powerful. Verse 21. Anong sabi ni King Nebuchadnezzar? Kaya niyang baguhin ang mga panahon at kasaysayan sa buhay ng tao at sa buhay ng isang bansa at ng isang kaharian. Ang Diyos, ang sabi, ay kayang baguhin ang mga panahon na pinagdadaanan ng isang tao. Amen? Kaya dito ay napagtanto ko, mga minamahal, hindi swerte, at hindi rin malas, at hindi pagkakataon lang, hindi rin tao at hindi gobyerno ang nagpapalit ng mga panahon, kundi ang Diyos. Ano ngayon ang nangyayari sa bansang Iran na dati Persia? Nagkakaroon ngayon, kapatid, ng kaguluhan doon. Sapagkat dati ang Persia ay hindi naman ito Islamic nation. Hindi ito Muslim ang mga Persians. Pero si Khomeini, yung pong head ng Islamic, parang Islamic group na yon, ang siya nga pong pumasok sa Persia. At nakumbinsi ang mamamayan ng Iran na akapin ang pamumuno ni Khomeini at gawing Islamic nation ang Persia o Iran. Kaya nagkaroon ng 1979 Iranian Revolution. Nabalitaan niyo po yun. 1979. Ako, na-born again ako 1980. Nababasa ko sa dyaryo yan. At napapanood sa TV, talagang milyon-milyon na mga Iranian ang nasa kalsada at parang EDSA Revolution na nagpapahayag sila na bumaba na ang Shah of Iran, yung hari nila, at papalitan ni Khomeini. Ngayon, yun yung panahon na yun. Ngayon, nababago ang panahon sa Iran. Naglalabasan uli ang mga tao. Lahat ng malalaking syudad sa Iran ngayon, ang mga tao ay hindi na po pumapasok sa trabaho, lahat ng estudyante ay hindi na po pumapasok sa school. Nag-combine ang lahat ng mga negosyante at buong mamamayan upang ibagsak nila ang Islamic nation na hawak ni Khomeini para sa Iran. Kaya, hindi ang mga Iranian ang nagpapabago ng panahon. Gumagalaw ang kamay ng Diyos. Tapos na yung regime na yon ni Khomeini. Yung sa Islam na yan. Kaya makita ninyo yung Quran, yung Bible ng Muslim, sinusunog nila ng mga Iranian. And they are turning to Christ. Kasi may in-interview, sabi, marami mga Iranians ang nananaginip patungkol kay Jesus. Kaya ang sabi nyo sa interview sa isang Iranian na na-born again, Iran will become a Christian nation. Sabi doon sa CBS News na yon, na pinanood ko kagabi. Kasi tinututukan ko po yung nangyayari sa Iran. Why? Because it has something to do with the end times. Alam niyo ba yun? Na isa rin sa pinanood ko ay last January 1, nagpakita ng vision ng trono ng Diyos dyan sa Jerusalem. Nakita ng mga Muslims at Christians at Jews. At may mensahe para sa lahat ng mga nakakita ng vision of the throne of God. That ang sabi doon ay Jesus is coming soon.
Nagkakaroon po kapatid ngayon ng tinatawag na revival. Ang dami mga Muslims ang iniwan ang pananampalataya kay Allah at lumapit kay Jesus. Kasi bakit? Malapit na ang katapusan ng lahat ng bagay. At may revival na magaganap. Yung season na namamayagpag kapatid ang mga Muslim sa ibang bansa, ngayon ay dumating ang panahon, ang Diyos ng kumikilos, ibinabagsak niya ngayon ang mga ganon bagay. Malapit nang dumating si Jesus. At kinikwento doon sa YouTube na binasa ko, kasi siya mismo ang nakasaksi. Sabi niya, we were frozen nang makita nila yung vision. Walang gumagalaw. At nung mawala yung vision, lahat sila ay nagpatira pa at nag-iyakan. The Muslims, the Christians, even the Jews. Yung throne of God. Kung ano ang description sa Ezekiel chapter 1, na nakita ni Prophet Ezekiel ang vision about the throne of God. Yun ang description ng mga sinasabi ng mga taong nakakita na nagpakita kasi ang una nakita nila ay pillar of light. Then mamaya-maya ay nag-form siya. Yung pillar of light, nag-form siya as throne. And then merong nasa gitna na nag-aapoy, na nakaupo sa throne na yun. Sa Jerusalem nangyari po yun. Kaya po, dito makita natin, malapit na dumating ang Panginoon. And then sa testimony ng isang bata, nakarating siya sa heaven, yung bata. May testimony siya sa YouTube eh. At nung makating siya sa heaven, ay nakausap daw niya si Father God. At sinabing, tell the people that Jesus is coming soon. So, nagkakalapit-lapit, malapit na po kapatid, ang katapusan ng lahat ng bagay. Kaya yun nangyayari sa Iran. Ang Persia, sabi ko nga sa misis ko kagabi, mahal na mahal ng Diyos talagang lahat ng tao eh. Kasi ang Persia, nakatulong yan sa Israel during the time ni King Cyrus. Nabasa niyo sa Bible. Si King Cyrus, siya yung nagpautos na bumalik ang mga Israelites sa kanilang lupain. At siya yung nag-utos na magtayo ng templo para sa Panginoong Diyos. Pinamunuan nila Ezra po yun. Nila Nehemiah. Yun yung authority ng Persia. Kaya ang Persia at Israel ay magka-close po yan. Ayaw ng Diyos mapahamak ang mga taong nagtrato ng mabuti sa Israel. At alam nang malapit nang bumalik si Lord, lahat ng mga nagmamahal sa Israel ay tiyak naggagawa ang Diyos ng patotoo. Kasi tapos na yung panahon ng kamangmangan, tapos na ang panahon ng hindi paniniwala kay Jesus Christ. Tapos na ang panahon sa pagyakap sa anumang sekta o relihiyon. Ngayon ang panahon ng pagkilala kay Jesus Christ bilang tunay na Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Amen po ba? Yan po eh. I-research niyo po yung kinikwento ko na yan. Marami po niyan. Nasa YouTube po yan, kapatid. Kaya may kinalaman ang Diyos doon sa nangyayari sa mga bansa. Kaya hindi masasabing suwerte o malas o pagkakataon lang o tao o gobyerno ang nagpapalit ng mga panahon. Hindi po. Ang Diyos ang nagbabago ng panahon ng tao, ng panahon ng bansa, maging ng panahon ng church. Amen po ba? At ng iba pa. Kasi sabi ng Daniel 2:21, may kapangyarihan ang Diyos baguhin ang mga panahon at kasaysayan. Amen? Kaya, importante po niyang malaman ninyo. Ngayon, pag binago ng Diyos ang panahon sa isang tao, ito, makinig kang maigi. Pag binago ng Diyos ang panahon sa iyo, ginagawa niyang maganda ang ipinalit niya na kapahuna-hunan nito. Alam mo ba yon? Na nasa anong panahon ka ngayon? Kung maganda yung panahon mo ngayon, pwedeng baguhin pa ng Diyos yan.
yung season that you are in. Pwedeng nagagandahan ka sa panahon mo ngayon, pero mas may maganda pang panahon na ilalaan ang Diyos para sa iyo. May mga tao sa tingin nila, pangit ang ipinalit na Diyos na kapanahunan. Pero may magandang layunin siya sa ipinalit niya na panahon. Na kahit hindi natin makita agad ang resulta, pero ang Diyos ay aktibo at tahimik lang na kumikilos sa buhay ng tao. Alam niyo po ba, dito pinaliwanag si Ecclesiastes 3:11 mula sa New Living Translation. Kasama yan doon sa bawat panahon sinasabi. Anong sabi ng verse 11? God has made everything beautiful for its own time. Kaya nga may awitin, in His time, He makes all things beautiful in His time. Yun po yun, kapatid eh. Amen? So, pag nagpalit ang Diyos ng panahon sa iyo, tinitignan ng Diyos na ito ay maganda at mabuti para sa iyo. Misa pa nga nating awitin na yan. In His time. Base sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11 po yan. Pakinggan natin ang tinig na ito. Mas maganda walang camera, walang microphone. Yes, kapatid. Yan yung sinasabi ng Ecclesiastes 3:11. May mga panahon sa bawat bagay na dumarating sa buhay ng tao. Pero inassure tayo sa verse 11 na pag dumating yung panahon na itinakda ng Diyos para sa iyo, pinalitan niya at sure niya nang ipapalit niyang bagong panahon sa iyo ay napakagandang panahon. Next slide natin, napakaganda ng ipapalit ng Diyos na kapanahunan sa iyo sa bagong taon na ito. At ano yung ipapalit ng Diyos sa iyo ngayong 2026? Itong sabi ng Diyos sa Isaiah 61 talatang 7. Instead na sa panahon kayo ng kahihiyan, dobleng blessing ang matatanggap nyo. Imbis na insultuhin kayo sa taong ito, magsasaya kayo sa lupaing minana ninyo. Kaya sa lupain ninyo, dito sa bansang Pilipinas, doble-doble ang makukuha nyo at forever kayong masaya. Hindi ako nagsasabi niyan, yan ay prophecy ni Isaiah. Amen. Kasi nasa panahon, magpapalit tayo ng panahon. Sabi ko nga sa inyo, yung panahon na ipapalit ay napakagandang panahon. Because God makes all things beautiful in His time. Yung time niya na yun ang ibinibigay sa iyo sa bagong taon na ito. Kaya we are in the year 2026. Nasa taon tayo ng 2026. And 6 is the number of double portion of God's blessing. Saan naman makikita yan? Sa aklat ng Exodo 16, talatang 5 at talatang 22. Ito po ang biblical na prophetic interpretation sa number 6. Ang sabi ng Diyos sa mga Israelita, tuwing ika-6 na araw. Ano raw? Tuwing ng bawat linggo, doble ang kukunin at i-prepare nilang pagkain. Verse 22, nung
6 na araw, doble dami ng bread. Itong taong 2026, year 6 sa Gregorian calendar, kapatid, marami kang bread na matatanggap. Ano ibig sabihin ng bread? May bread ka ba dyan? May bread ka ba dyan? At ilang portion ang matatanggap mong bread sa taong 2026? Ang sabi ay doble ang dami ng bread. At sino ang makatatanggap nun? Kalabitin mo ang katabi mo, sino ka mo? Bulungan mo siya. Sino ang makatatanggap ng dobleng dami ng bread? Kung ikaw yan, tumalong ka sa ako yun! Yes, ipahayag nyo ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kasi tapos na ang panahon ng kahihiyan sa buhay mo. Nung nakaraang taon, hiyang-hiya ka sa sarili mo. Dahil utang ka ng utang. Hinahabol ka ng utang. Hinahabol ka ng Bombay. Hiyang-hiya ka na, iniinsulto ka pa. Pero ngayon, tinapos na ang panahon ng kahihiyan at panahon ng pag-iinsulto sa iyo. Ang sabi, ngayon ay papasok ka sa panahon ng kasiyahan at doble-doble ang makukuha mong pagpapala. Sino yan? Iyan, kapatid. Grabe yung pananampalataya ninyo. Kaya itong year 2026, nagbago ang panahon. Pumasok tayo sa bagong panahon ng double blessing. Yung double, naging triple. Double. Bakit? Tingnan natin ang 2026. 2026, itong taong ito, is the season of double blessings. 3 double. Tignan natin, kapatid. Sa yung year 2026, yung 2 means double. Kaya nga 2. Tapos 0, natin yun. Again, 2. Double. Yung 6. Double din yan eh. Speak of double blessings. Kaya nga, itong taong ito, sabi mo sa katabi mo, itong taong ito, binago na ang kapanahunan mo. Kaya huwag kang manatili sa dati. Ikaw ang magpapasya niyan. Nagpasya na ang Diyos na binago na ang panahon sa buhay mo. Panahon ngayon ng double blessing sa life mo. Pero ikaw ang magdi-decide. Kung gusto mo. Dahil ikaw po, pwede mong walang closure sa'yo yung last year, 2025. Yung last season, walang closure. Pero wag kang papayag na lalabas ka sa simbang ito. Walang closure. Isasara mo na ang dating kapanahunan yan sa buhay mo. At niyayakap mo ngayon ang bagong panahon. Amen? Kaya itong year 2026, ito ang taon ng double blessing sa iyong buhay. Sa iyong physical life. Sa iyong pamilya. Sa iyong negosyo. Sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral. Dinideklara ko ang year 2026, ang bagong panahon ng triple blessings of God sa bawat aspeto ng iyong buhay. Tumalong ka, sabi mo, ako yun! One more time, ako yun! Yung tumatalo ng mataas, nangyayari na sa kanya yun! Woo! Nagaganap na ang new season of double blessing. Amen? Yung sumisigaw ng malakas, nagaganap na sa kanila. Ang sabi ng Diyos, in my time, I will make all things beautiful for you. Bagong season yun eh. Pag lumikha ang Diyos ng bagong panahon, He will make all things beautiful for you.
At ano yung beautiful na ito? Year 2026 is the new season of double blessing. Sino makatatanggap nun? Tumalong ka at sumigaw! Nangyayari na sa kanya na tumatalon at sumisigaw ang double blessing. Nangyayari na sa kanya. At kumamay ka ng 6 na tao. Bakit 6? Because that is a symbol of double blessing. Sabi mo, nangyayari na sa akin ang double blessing. Sige, pahayag mo yan at magaganap nga sa buhay mo. Tumayo ka, kumamay ka ng 6 na tao. At yung naka-6, nangyayari na sa kanya ang double blessing. Amen? Hallelujah. In His time, Lahat ng mga tumanggap ng double blessing, ginawa ng Diyos na ang panahon mo ngayon, He makes all things beautiful. He In makes His all time, things tumayo tayong lahat. beautiful. In His time, Season ng Diyos yan. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time, in your time, in your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time, in His time, In your time, in your time. sabihin mo yan sa katabi mo. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing. Kumuha ka ng isang partner In your at awitin mo sa kanya yan. Yung sabi mo sa in your time. In your time, in your time, God will make all things beautiful. you make all God things will make all things beautiful in your time. in your time. Now ask God, Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing. In your Gawin mong personal, in my time. In my time. In my time. God will make all things beautiful. God will make things beautiful in my time.
sing. Be to you a lovely thing in my time. One more time, in my time, magdeklara ka ng prophecy sa sarili mo. In my time. One more time, in my time. In my time. He makes all things beautiful. He makes all things beautiful in my time. Hallelujah! Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in my time. Babae lang ang aawit, in my time. In my time. In my time. He makes all things. He makes all things beautiful Claim it. in my time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing. Mga kalalakihan naman ang aawit lang, in my time. In my time. In my time. He makes all things beautiful in my time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in my Kung narito ang mga loved ones mo, lapitan mo, awitan mo siya in your time. You know, that is a word of prophecy na lumalabas sa bibig mo. In your time. In your time. He makes all things beautiful. He makes all things beautiful. In your time. In your Yes, pagagandahin ng Diyos ang takbo ng panahon sa buhay mo. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your Let's hear time. Sister Jinx only will sing that song in His time. In His time. In His time. He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day. I should teach me your way, that you do just what you say in your time. Mother Eloy, please sing that song in your time. In your time. In your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you
Lahat ng mga seniors, please sing that song. In your time. Mga senior citizens. In your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May its song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Hilingan natin si Tinti naman ang umawit. In your time, in your time, Yung mga nais sumunod na umawit ng personal, lapit lang po kayo sa harapan. Kung gusto po ninyo mag-perform sa harapan ng Diyos, sintonado man kayo o hindi, okay lang yan. God is not after the quality of your voice, but the quality of your heart. Lord, my life to you. Sige, pila lang kayo. Harap kayo sa congregation. Mga nais umawit. Lapit lang po. I have to Ay, Sis, halika rito. be to you a Sino ba? Si Cherry. lovely Cherry. thing in your time. Oh, Sister Lolit. In your time. Yes. Personal nilang handog kay Lord yan. Sige po. In your Sister Juliet. Sister Juliet. Sister Dorothy. make all things Sister Seni. beautiful Sister Rose. in your time. Amen. Woo. Sister Marisa. Makaranas. Lord, my life to you I bring. Sister Maricel Mahilong. Each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Awitin ang solo ni Sister Seni Salas. In your time. Kailangan natin Sister Seni lang ang tinig niyang marinig. In your time. Pwede pong umiyak. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Emotion na emotion talaga. Sister Marisa San Castro. In your time. In your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Sister Banji Reyes naman ang aawit. In your time. In your time. He makes all things beautiful in your time. Lord, my life
Pakinggan natin si Sister Aida, aawit ng In Your Time. In your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I bring. May it song I have to sing. Pakinggan naman natin ang kanyang anak na si Ses. Awitin ang In Your Time. In your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing. In your time. Pakinggan natin Sister Marisa Macaranas. In your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing. In your time. Si Maricel Mahilom naman ang aawit. In your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I bring. Make this song I have to sing be to you a lovely things. In your time. Tinagan natin Sister Cherry ang umawit. In your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I bring. May its song I have to sing be to you a lovely thing. In your Sister Remy Santiago, ilingan natin na umawit. In your time, in your time, You make all things. you make all things beautiful. In your time, Lord, my life To you I bring. May its song I have to sing be to you a lovely thing. Ilingan natin. In your time,
Sister Dorothy naman ang aawit, and then Sister Juliet at Sister Rose Lorella. In your time, you make things beautiful. In your time, Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely Ikaw naman, Sister Juliet. in your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing. In your Sister Rose Lorella, finally. in your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I bring. Make each Lord I have to sing be to you a lovely things. In your Okay, lahat na tayo ay umawit ng awiting yan. Mean it in our heart. In your time. Kausap natin si God dyan ngayon. your time, Yung perfect season ng Diyos ay dumating sa atin. At ngayon ay narito na at nararanasan na natin. beautiful in your Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing. In your time, Yung chorus, Lord, show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say. In please, your Lord, show me every day. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. Yes, Abba Father, we declare, pag dumating ang inyong tunay na panahon sa amin, you will make all things beautiful. Lord, ngayong taong ito na dumating, binago mo na ang kapanahunan namin last year. Ngayon ay nasa panibagong taon kami, panibagong season mula sa iyo, wherein you make all things beautiful. Lord, nasa panahon kami ngayon ng season of double blessings sa aming buhay. Tinanggal mo na ang lahat ng kahihiyan, lahat ng insulto, kahirapan, pagluha, kaguluhan sa aming buhay
ngayon ay binigyan mo kami, Panginoon, ng tunay na bagong panahon ng kagalakan, bagong panahon ng katuwaan, kasayahan, kasaganaan. Hindi kami magkukulang sa anumang bagay, material, financial, and spiritual. In Jesus' name we pray. And everybody will shout, Amen!